So sir, as of this moment, alin pong mga lugar sa Bogo ang maituturi pa ring unsafe at lalo na't may mga aftershocks pa rin na pwedeng asahan. So does that mean na hindi pa rin po rin makakauwi ang mga tao sa kanilang mga kabahayan? Actually, the whole Bugo po, ma'am. Kasi nandito kasi yung epicenter. Talagang malakas po yung lindol dito yung kagabi. So, yung advice namin sa lahat ng barangay, doon lang po sila sa open area. So, wala talagang papasok muna sa bahay. Kasi yung aftershock dito, malakas din kasi po, ma'am eh. Until now, may mga aftershock lang. Pero hindi kagaya ng kaninang hapon na mga malalakas na aftershock. Ngayon, rare na lang po siya. Mga ilan po kaya ang mga, kumbaga, displaced, yes, residents? Ilang pamilya o ilang tao? As of now, ma'am, talagang on counting pa yung ma'am, yung mga displacement. Yung mga kapitan namin, kasi lahat kami dito, biktima kasi ma'am eh. Then yung communication parang hindi masyadong maganda. So we are now still ongoing assessment with the Ardina team. And then dito na rin yung mga DSWD na tumulong sa amin sa DSWD din, yung mga barangays po. Hindi naman kasi namin talaga maano ng displacement, ma'am, kasi yung mga tao, yung parang nala sa gilid ng mga bahay lang nila. Okay. Kamusta naman po? May kuryente na po ba dyan? Wala pa rin po, ma'am. Nung paglindol ng kagabi, hanggang ngayon, gumagamit lang kami ng generator. So, parang kailangan pa talaga i-double check kasi yung mga structures, yung mga buildings, kasi may nakasira talaga yung mga wirings, nakatanggal. So, delikado din kung ibalik yung kuryente. Saka yung tubig namin, isang pump station na po yung gumana. So that's why we need talaga potable waters for the community po.